Dadamayan lang sana ng asong si Winter ang pinagalitan niyang kuya, ngunit nadala rin siya sa sermon ng kanyang fur dad. Kung makapagsasalita nga lang ito, baka napatanong na ito ng, bakit parang kasalanan ko? Yung dad ko, pinapagalitan niya yung bunso namin na brother. So umiyak siya and then nagmukmok. Here comes si Winter. Kinamayan niya lang yung kapatid ko. And then ang ending, nagpunta siya ng dad ko. Pinagalitan na rin siya. Bukod sa nakisali siya sa eksena, ano naman kaya ang kasalanan ni Winter? Bagong panganak pa kasi siya that time and then she has 5 puppies. Tapos lagi talaga siya gumagala. Lumalabas siya ng bahay. Tapos pag uwi niya, sobrang dumi niya na. Sabi kasi ng tatay ko, ikaw, bakit palagi mo iniiwan ang anak mo? Lagi mo iniiwan ang anak mo. Gusto mo ipamigay ko yung mga anak mo. Sige ka. Sa tingin pa lamang nito sa kanyang fur dad, mukhang masama na ang loob ng nadamay na aso. Nabigla lang din kami sa reaction niya. Parang natuwa na din kami kasi parang nakikinig talaga siya. Parang after nun, sabi ng dad ko, parang nakonsensya din siya sa itsura ni Winter doon. Parang kinomfort niya din afterwards. Bakit naman kaya to the rescue si Winter sa napagalitan niyang kuya? Kwento ni Charissa, ang bunso niyang kapatid pala ang umampon kay Winter, kaya malapit talaga ang loob nila sa isa't isa. Don't like. So, hindi pa nagkakaanak si Winter, lagi sila magkatabi matulog, sabay silang kumakain habang nakaupo yung kapatid ko. Kung saan yung kapatid ko andun, din si Winter. Super tight talaga ng band nilang dalawa. Kaya naman maituturing nila na biyaya sa kanilang fur family si Winter, lalo na tila marunong ito makaramdam at nakaiintindi sa kanilang mga sinasabi. Pag may galit, di siya lumalapit. Pag meron naman umiiyak, parang nakikiramay din siya. Parang feel din namin na blessed kami kasi we have other dogs din. And parang siya yung bukod tangi na gano'n. Super sweet, and then caring. And then parang bang nakikinig talaga sa'yo pag anong sinasabi mo.